Sa pagbubukas ng 18th Congress, may mga apelyidong dekada na sa Kongreso. Ayon sa datos sa kinalap ng GMA News Research, sa 300 kinatawan na nasa 18th Congress, 241 ang mula sa mga angkan sa politika o 8 sa bawat 10. Sila ay may isa o higit pang kamag-anak na inihalal o itinalaga sa anumang pwesto sa gobyerno. Sa pag-aaral ng GMA News Research, sa mga district representatives, halos 90% ang mula sa mga political clan. Sa party list representatives naman, 44% ang mula sa mga political clan. Ayon sa eksperto, walang batas na nagbabawal sa mga magkakamag-anak na kumandidato o humawak ng pwesto sa gobyerno. Kahit sabihin ng konstitusyon na bawal ang political dynasties, walang ipinapasang batas ang Kongreso kung ano ba ang ibig sabihin talaga ng political dynasties at hanggang saan ang pwede at ipagbabawal. At syempre, paano naman natin aasahan na ang two houses ng Kongreso ang magpapasa ng anti-dynasty law kung marami sa kanila ay miyembro ng political dynasties. Posible raw maabuso ang posisyon ng mga matatagal na sa pwesto. Napakaklaro na naging family business ang politika dito sa ating bansa. Yumayaman sila habang nandito sila sa kapangyarihan, habang nasa elected office sila. Pangitang-pangitan naman yan sa iba-ibang parte ng bansa. Hindi na mapagkakaila na inaabuso na talaga yung posisyon. So kailangan na talaga ng anti-dynasty law para itigil yang ganyang conflict of interest at yang ganyang pang-aabuso. 37 pamilya ang may mahigit 20 taon ang hawak ang kani-kanilang mga distrito. 4 na dekada nang hindi natitinag ang apelyidong Ortega sa pagkakongresista sa unang distrito ng La Union. Ang pamilya Cojuangco naman ay 39 na taon nang hindi nabubuwag sa unang distrito ng Tarlac. 2 apelyido naman ang 34 na taon nang may posisyon sa Kongreso. Ang mga Singso ng Ilocos Sur at mga Zubiri ng Bukidnon. 12 pamilya naman ang 32 taon nang nasa pwesto sa Kongreso. Ang mga Albano ng Isabela, Almario ng Davao Oriental, Bautista ng Davao del Sur, Del Mar ng Cebu at Espinosa ng Masbate. Kasama rin dito ang mga gari ng Iloilo, Lagman ng Albay, Loreto Cari ng Leyte, Romualdo ng Camiguin, Teves ng Negros Oriental, Tupas ng Iloilo at ang mga Villar Aguilar ng Las Piñas City. 31 taon nang nasa Kongreso ang mga Kuwa ng Quirino at Escudero ng Sorsogon. Malaki yung nagiging papel ng kanilang apelyido, parang brand names na sila. Pwede rin dahil sa sistema ng patronage ay meron na silang mga personal na relasyon sa mga botante nila. So, nagkakaroon ng sistema ng utang na loob dahil sila lagi ang kadalasan nahahalal. Lamang sila sa pangalan, lamang din sila sa resources. Kahit merong mga qualified, nahihirapang mag-compete kung wala silang sapat na resources. 19 na pamilya naman ang mahigit 20 taon na sa Kongreso. 27 taon nang may kongresista na galing sa pamilya ng mga Bondok ng Pampanga, Bulot ng Apayao, Cagas ng Davao del Sur, Fuentebella ng Camarines Sur, Garcia ng Davao del Sur, Gullias ng Cebu, Suarez ng Quezon at mga Marcos ng Ilocos Norte. Ang mga Duwavit ng Rizal ay 25 taon na sa Kamara. Ang mga Alvarez ng Negros Occidental, Angara ng Aurora, Chipeco ng Laguna, Garcia ng Bataan, Haloshos ng Zamboanga del Norte at Marañon ng Negros Occidental, 24 na taon naman. 23 taon nang nasa Kongreso ang mga Abaya ng Cavite. 21 taon naman ang mga Pichay ng Surigao del Sur, Roman ng Bataan at si Alvarado ng Bulacan. May mga tutol sa magkakamag-anak sa pwesto sa gobyerno. Ang meron dun, lahat kamag-anak niya,
Di ano na, yung parang sa kanila na lang lahat. Kung ano yung gusto lang isa, yun na lang. Ang ano, ginagawa nila. Huwag natin iboto sila dahil yan ay isang panimula ng although you like it or not, sa magiging simula yung sanhi ng corruption. Nasa kanila ng lahat ng power. Pag may mali yung isa, siyempre hindi naman sasabihin na hindi nila kakampihan o hindi nila na kung anong mali, itatama nila. Siyempre parang hindi na po magiging pantay kasi yung batas po na ginagawa, pinagbobotohan po nila yon. Paano po kung yung batas, kamag-anak nila yung nagsusulong? Siyempre, doon po nila iboboto, susuportahan po nila yung kamag-anak nila. Parang bias po siya. Kung kamag-anak po yung isang kongreso yung person na to, parang automatic na magkakaroon na po siya ng pwesto sa kongreso. May ilan namang walang nakikitang mali rito. Basta magagawa lang yung nilang trabaho yung maayos. Tsaka wag lang mag-kurap. Okay lang po, basta mabuting tao. Siyempre para iba rin kasi pagka may kamag-anak ka sa politician At least nalalaman mo kung ano yung problema ng bansa, kung ano yung mga issues dito sa atin. Ayon sa eksperto, marami sanang alternatibong lider na pwedeng iboto, pero kulang sa makinarya at pondo. Hindi ko masasabi na pinili pa rin talaga o may kapangyarihan pa rin talagang pumili yung ating mga kababayan. O di kaya naman ay resigned na sila to the fact na kailangan kong piliin to dahil wala na akong choice. So yan ang unang sitwasyon. Pangalawa, pag-aaralan mo yung mga alternatibo, tapos wala namang malakas na political party, at yung mga alternatibo, kahit manalo sila, wala namang tutulong sa mga to. Dahil nga wala silang malaking pamilya sa kapangyarihan. Susunod, mismong sa loob ng Kongreso, may mga politikong galing sa iisang pamilya. May mga mag-ama, magkakapatid, pati mag-asawa. Sa kasalukuyang Kongreso, may mga kongresistang mag-ama, mag-ina, magkakapatid at mag-asawa. 6 ang mag-asawa ngayon sa Kongreso. Mag-asawa sina Malabon Lone District Representative J. Lacson Noel at Anwaray Party List Representative Florencio Noel. Si 2nd District Representative Amante ng Agusan del Norte na asawa si Tawi-Tawi Lone Representative Rashidin Matba ng Tawi-Tawi. Si Martin Romualdez ng unang distrito ng Leyte at Yeda Marie Romualdez ng Tingog Sinirangan Party List, mag-asawa rin. Mag-asawa rin si Ging at Horacio Toto Suarez Jr. na mga kinatawan ng Nueva Ecija at Sultan Kudarat. Si Alona Party List Representative Ana Suarez, asawa naman si 2nd District Representative David Suarez ng Quezon. Sina House Speaker Alan Peter Cayetano at ang asawang si Representative Laarni Cayetano, parehong kinatawan ng Taguig City. Nobyembre 2018, naghain si Leonides Buak Jr. ng petisyon sa Commission on Elections para kanselahin ang Certificate of Candidacy ng mag-asawang Alan Peter at Lani Cayetano. Kinwestiyon nito ang pagtakbo ng mag-asawa sa magkaibang distrito ng Taguig gamit ang magkaibang address. Posible raw gumamit ng peking address ang mag-asawa sa kanilang COC. Ayon sa Article 68 ng Family Code of the Philippines, nakatira dapat sa iisang address ang sinumang mag-asawa. Ayon naman sa Article 6, Section 6 ng Konstitusyon, ang sinumang tatakbong kongresista ay dapat residente ng kanyang distrito ng 1 taon. Mayo nitong taon ibinasura ng COMELEC ang petisyon. Tama raw ang idineklarang address ni Alan sa kanyang COC dahil ito ang permanente niyang tahanan mula 1991 kahit pa may ibang bahay silang tinutuluyan. Wala kasing napatunayan si Ginoong Buak na nagkaroon ng tinatawag na material misrepresentation doon sa COC or Certificate of Candidacy ni Ginoong Cayetano. Ibig sabihin, hindi nagsinungaling. Yung konsepto ng domicile kasi hinges on yung tinatawag na intent to return.
Hindi ibig sabihin araw-araw ka umuwi doon, pero kung meron kang balak at some future time na bumalik doon para manirahan doon, domicile pa rin yun. Ayon naman sa kampo ng mga Cayetano, walang mali sa ginamit nilang address sa kanilang COC. Sa election law kasi, iba yung residence, iba ang domicile. Yung kasing tinatawag na domicile o yung tinatawag na residence, sabi ng Supreme Court, ang isang tao ay pwede magkaroon ng mas mahigit sa isa na tirahan. Kung tatakbo ka o boboto ka, pwedeng kahit lumipat na kayo ng asawa mo o kahit dito ka na nag-aaral, nagtatrabaho na napakahabang panahon, ang domicile mo pa rin kung saan ka nagsimula. Wala rin daw mali sa pagkandidato na mag-asawa sa magkaibang distrito. Tanong, pwede ba yun? Ang asawa niya, ito ang domicile of choice, ito ang kanyang domicile of choice din? Ang sagot, pwede. Pero iisa lang ang kanilang residence. And what is that? Itong bahay dito sa 2nd District. Two different domicile, one spouse, but single residence. Hindi imposible yon. So we have weak political parties, no? Yung politika natin, yung politics not disciplined by platform, program, or ideas. It's highly affected by personality and particularism. General view is to make our electoral system move away from money politics. The general perspective is if we're going to reform, we need to reform towards strengthening the autonomy and capacity of COMELEC to do its job. And third, to really look at those elements of our electoral system that really need to be reformed. No? May mga anak ding sumusunod sa yapak ng kanilang mga magulang sa Kongreso. Mag-ama, sina Rudy Albano ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA Party List at Tony Pet Albano ng unang distrito ng Isabela. Ang mag-amang sina Abdullah at Khalid Dimaporo ng Lanao del Norte, parehong kongresista ng ikalawa at unang distrito ng probinsya. Mag-ina naman sina Olga at Tonton Tan ng ikalawa at ikatlong distrito ng Masbate. 2 distrito rin ang hawak ng mag-inang Aleta at David Suarez sa probinsya ng Quezon. May mga magkakapatid din sa Kongreso. Sina Ria Fariñas ng unang distrito ng Ilocos Norte at Probinsyano Ako Party List Representative Fariñas. Ruel Pacquiao ng Sarangani at Bobby Pacquiao ng Party List ng OFW Family. Samir Tan ng unang distrito ng Sulu at Shirley Tan ng Kusog-Tausug Party List. At ang kongresista ng ikalawang distrito ng Oriental Mindoro na si Alfonso Umali at Party List Representative ng A-Teacher na si Victoria Umali. May mga tutol sa pagkakaroon ng magkakamag-anak sa Kongreso. Batas tayo, di ba? Yung consanguinity, tama ba ako? Okay. At saka para maiwasan yung sa loob, yung una yung corruption. Kasi mayroong kamag-anak, mabilis ang pag-oo ng mga sabi natin mga gusto nilang mangyari, mga request nila, mabilis i-grant because kamag-anak sila. Papasok din ang corruption sa ganun eh. Pagka magkamag-anak kayo, di ba siyempre, priority ninyo. Lalo na kung sa lugar ninyo, may mga ganung sistema eh. Posible raw magamit ang mga party list para makapanatili sa pwesto. Pero meron na tayo nakikitang ebidensya na na-hijack yung mga party list ng mga sasabihin na nating makapangyarihan at mga dynasty na hindi naman talaga tunay na representante ng ating mga marginalized groups. Pero meron pa rin diyang mga congressman, mga representante na totoo namang nagiging boses ng mga marginalized groups natin. So, bagaman meron tayong mga agam-agam tungkol dun sa pag-hijack na yan, sana naman meron pa rin mga representante na tutuparin nila yung kanilang mga responsibilidad. Ayon sa Article 2, Section 26 ng 1987 Philippine Constitution, may pantay na karapatan ang lahat ng mamamayan na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ipinagbabawal din dito ang pagkakaroon ng political dynasty, pero hindi malinaw ang definisyon dito ng dinastiya.
Mula pa noong 8th Congress, sinusubukan ng ipasa ang anti-political dynasty law pero hanggang ngayon hindi pa ito naisa sa batas. Sa batas na ito, hindi papayagang tumakbo sa iisang probinsya ang asawa, anak, lolo at lola, mga apo, mga tiyahin at tiyuhin at mga pamangkin ng nakaupong opisyal ng gobyerno. Bawal ding palitan sa pwesto ang kamag-anak na patapos na ang termino. Kasi syempre, hindi gugustuhin ito ng maraming mga miyembro ng House of Representatives kasi maapektuhan sila. Makikita rin natin na sabi ng iba, ibinoboto naman sila ng mga tao kaya may demokrasya, may choice yung mga tao. Pero nalilimita rin yung choices ng mga tao kasi nga may mga pwede sanang competitors kaya lang kulang sila sa resources para mag-compete. Sa kasalukuyan, 6 na House Bill ang nakabinbin sa Kongreso tungkol sa pagbabawal ng pagkakaroon ng dinastiya. Ako naniniwala na bagaman yung iba sa kanila ay corrupt, marami pa rin siguro sa kanila ay makikinig sa rason. At tatayo pa rin sa tama kung itutulak natin yung tamang reforma. So, sinabi nga ng ating presidente na sinusuportahan niya yung anti-dynasty law. Meron siyang ilang pang buwan at siguro at most 1 taon para itulak talaga yan kung naniniwala siya dyan. Pero kung hindi naman talaga siya naniniwala dyan, makikita na natin yung obvious fact na hindi naman talaga sila seryoso sa reforma. Mabubuwag lang ang mga dinastiya kung pati ang botante susugal sa pagbabago at sa bagong mga pinuno.